Hey guys, so andito na aking durian. Charan! Alang! Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay pupunta tayo sa Davao City. 9:22 AM nang makarating ako sa airport, and medyo napaaga ako guys kasi 1 PM pa yung aking flight. Inabot ng 2,314 pesos ang aking plane ticket from Cebu Pacific, kasama na ang 20 kilograms sa check-in luggage and reserved seat. After ko mag-check-in ay bumili ako ng snacks sa mini stop. Masama talaga yung pakiramdam ko during that time, so hindi ako nakakain ng lunch. Bumili na lang ako ng Gatorade and Ribisco worth 71 pesos. And guys, so finally naka-board na tayo. So good job Cebu Pacific, hindi kayo delayed today and walang cancellation. Medyo kinakabahan ako kasi Kadayawan Festival, so pag na-cancel to medyo mahal yung ticket. This travel is very special guys kasi first time ko sa Mindanao, and sa Davao tayo, yun yung aking first destination in Mindanao. So marami akong gagawin for 6 days, and isa na doon yung pag-attend sa Kadayawan Festival. So abangan nyo yan guys. Pagka take off ay wala pa rin akong ganang kumain, pero dahil hindi ako pwedeng ma-dehydrate ay uminom ulit ako ng isa pang Gatorade. After 2 hours ay safe na nakalapag ang aming eroplano sa Davao International Airport. Andito na tayo guys sa Davao. Pagdating namin sa baggage claim area ay na-surprise ako sa inihandang traditional dance performance ng Davao City. Kaya talaga namang mas naging special pa ang unang araw ko dito sa Mindanao. Maraming salamat para sa napakagandang performance and sa warm welcome Davao City. After ko ma-enjoy ang napakagandang traditional dance performance sa Davao International Airport at ma-meet ang kanilang mga friendly ground staff, ay nag-decide na akong dumiretso sa hotel kung saan ako nag-book for 6 days and 5 nights. Ito ay located sa CM Recto. So guys, tatawid tayo sa kabila. Kaya dadaan pa ng Hotel 1. Hotel 1 sa CM Recto. Trinay ko talagang mag-commute dito guys. Yun nga lang ay wala palang one ride from airport to the hotel kung saan ako nag-book. After more than 30 minutes ay litong-lito pa rin talaga ako kung saan ba talaga ako dapat sumakay, so nag-decide ako na mag-taxi na lang. Umabot ng 37 minutes yung biyahe from airport to hotel with moderate traffic, so yung binayaran ko ay 245 pesos. Good afternoon kuya. Hello po, good afternoon. For Albert Volante po. Past 5 PM na makarating ako sa hotel, so nag-check-in muna ako para makapagpahinga. Umabot ng 6,060 pesos yung binayaran ko dito sa Hotel 1 for 6 days and 5 nights kasama na ang breakfast.
And take note na binuko itong hotel na ito almost 2 months before my travel date para mas makamura. After ko mag-check-in ay dumiretso na ako sa aking room and bibigyan ko kayo guys ng quick room tour. Okay guys, nandito na tayo sa hotel finally. So ito guys yung room ko, very simple lang naman to. So pagpasok mo, ito na yung bed. Ayan, malaki siya, good for 2 talaga yan. Wala kasi akong nabook na good for 1 noong June. Kaya ito na yung binook ko kasi ito yung pinakamura. So ito yung cabinet nila, may mga naka-ready na rin na hanger. And may mga shelves. Tapos may available din dito na baso and pitchel. So pwede kayong kumuha ng tubig sa kanilang water dispenser. And ito naman guys yung kanilang CR. So pagpasok mo, ito na siya, ganito siya kalaki, hindi siya sobrang liit. Then ito yung sink. And okay naman yung water. Then, ito yung vanity mirror. Meron na din ditong towel and tissue. And of course, meron ng shampoo and sabon. So, hindi nyo na kailangan magdala. And of course, yung kanilang shower, meron niyang heater. Yun nga lang guys, wala ditong bidet. Pero meron namang timba at tabo. Then, ito yung water closet. So, tinesting ko yung flush and okay naman siya, malakas. 8:14 PM na mag-decide akong lumabas para mag-dinner. Late na akong nagising kasi medyo masama pa rin talaga yung pakiramdam ko. Pero kailangan ko talagang bumangon para bumili ng pagkain kasi remember, isang ribis ko pa lang kinakain ko ngayong maghapon and uminom ako ng 2 Gatorade. So kailangan ko talagang bumili ng pagkain dahil kung hindi, baka ma-hospital ako dito sa Davao City on my first day. So guys, nasa labas na tayo kaya lang umaambon pala. Dahil malakas ang ulan ay bumili na lang ako ng sandwich and drinks sa katabing 7-Eleven nitong hotel. So yun guys, nakabili ako ng food. Kaya lang kailangan ko na umuwi. Kasi umuulan. So kakain nila ako sa kwarto. So that concludes my first day here in Davao City. So wala talaga siya masyadong ganap guys. Basically biyahe lang siya from Manila to Davao City. But here on our second day ay makakagala na tayo sa city proper. Bago ako umalis ng hotel ay nag-breakfast muna ako sa kanilang restaurant sa ground floor and kasama na ito guys sa binayaran ko for my accommodation. Hi guys, good morning. So this is my second day here in Davao City. So kakatapos ko lang mag-breakfast. Today pupunta tayo sa Ecoland. Titingin ako guys ng van papunta sa Mati pero bukas pa tayo pupunta ng Mati. So tatanungin ko lang kung anong oras yung pinakamaagang trip nila tomorrow para makaabot tayo sa Saga Flying Club kasi morning daw lang sila pwedeng mag-fly, morning and afternoon. So kailangan ko mahabol yung umaga. So sana meron silang sobrang aga like mga 3 AM para makabalik ako sa tanghali or sa hapon dito sa Davao City. Para hindi na ako mag-overnight doon kasi medyo mahal. So kung pupunta kayo sa Ecoland Terminal ay kailangan nyo lang mag-abang ng jeep sa CM Recto. One ride lang siya from this location. And of course, may mga namit na naman tayong friendly Davaoenos. So kung nanonood po kayo ngayon, please comment down below. After few minutes ay nakasakay na din ako and yung pamasahe dito ay 12 pesos. Habang nasa biyahe ay pinagmamasdan ko ang mga lugar na aming nadadaanan at isa sa mga observation ko ay napakalinis ng Davao City. Bukod sa friendly ang mga Davaoenos ay disiplinado rin sila dahil wala ka talaga makikitang mga basura sa kanilang mga sidewalk. Okay, nakababa na tayo guys. Malapit na tayo sa terminal. Unfortunately guys ay hindi tayo pinayagang mag-vlog sa loob pero nalaman ko na 7 AM ang pinakamaagang departure ng bus papunta sa Mati. Yun nga lang ay puro bus lang pala ang allowed mag-terminal dito so kailangan kong pumunta ng Gmall dahil nandun daw ang terminal ng van. Mula sa Ecoland ay 2 beses tayong sasakay ng jeep. Una ay ang may signboard na Magsaysay Avenue, 12 pesos ang pamasahe. And then from that point ay lilipat naman tayo sa jeep na may signboard na Gmall, 12 pesos din ang pamasahe. After few minutes ay narating ko rin ang Gmall so hinanap ko na kaagad ang terminal ng van. Located lang pala ito sa left side ng mall so madali lang siyang hanapin. Kaya saan po yung papuntang Mati?
Nakausap ko ang mga driver ng van and according to them ay 4 AM ang pinakamaagang biyahe papunta sa Mati. Approximately 3 hours ang travel time so kailangan talagang maaga ko bukas. After kong pumunta sa terminal ng van ay nag-decide akong mag-lunch na dito sa SNR located sa second floor ng G-Mall. So bumili ako ng isang pizza and bottled water worth 138 pesos. After ko mag-lunch ay nag-decide ako maglakad-lakad dito sa downtown Davao City. And isa sa mga na-observe ko ay wala na pala silang mga tangled wires or spaghetti wires dahil ibinaon na nila ito underground kaya mas malinis na siyang tingnan. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like... So ngayon guys, nakakuha ko ng good news. Meron akong email from tourism ng Davao. So bibigyan nila ako ng sticker para sa street dance competition. So meron tayong media pass. So papunta ako sa City Hall. life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Ayun guys, so finally nakuha ko na yung media pass para sa Kadayawan Festival. So ito yung sticker nila. Kaya mas maganda kasi kapag may ganito para mas marami kang access, mas mako-cover mo ng maayos. Dahil nauhaw ako sa paglalakad ay bumili ako ng bottled water worth 10 pesos. Habang naglilibot sa may City Hall ay may napansin akong kakaibang kulay na ice cream. Kuya, ano tong black na to? Darkwood. Anong flavor siya? Mangosteen, balat ng... Mangosteen. Dahil na-curious ako sa lasa ay bumili ako nito worth 25 pesos. For the animals we stand. Let's go back to life. Kaya kabili tayo ng charcoal ice cream. Balat daw to ng mangosteen. Sarap. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone. After ko maglibot sa may City Hall ay pinuntahan ko naman ang People's Park kung saan nagaganap ang Dula Kadayawan. Ito ay mga tradisyonal na laro na nilahukan ng iba't ibang tribo mula sa Mindanao. Ay, after ko mag-enjoy sa People's Park ay nag-decide muna akong bumalik sa hotel para magpahinga. 7:20 PM nang mag-decide ako mag-dinner, yun nga lang ay umuulan na naman kaya hindi ako natuloy sa night market. So nag-dinner na lang ako dito sa restaurant sa hotel, umorder ako ng beef ampalaya worth 223 pesos with 1 rice. So that's it guys for my first and second day here in Davao City.
Bukas naman ay pupunta ako sa Mati, Davao Oriental para sumakay sa lightweight aircraft ng Mindanao Saga Flying Club. Dadaan din ako sa Dahican Beach and finally ay matutuloy na ako sa Rojas Night Market. Thank you so much guys for supporting my channel. Please like and subscribe! Ate, magkano yung sa pusit? Pwede ko dito. Dito po alam ko yung pusit. Ate, magkano yung pusit? Magkano yung pusit? 150, 180. 150, 180.